Marshall Peak MP, Kabanata 5271. Nasaan ang ninuno? Ang katotohanan na ang mga ninuno ay wala sa hukbo, hindi ito napansin ng Eastern at Western Army. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, nilinang ng ninuno na si Jeopin Supreme ang kanyang pag-uugali. Bagamat nasaktan siya ngayon, kung gusto niyang tahimik na gawin ang isang bagay kay Mimi, si Xiangshan at ang iba pa ang gustong malaman ito. Upang malaman kung ano ang ginagawa ng mga ninuno, ngayon ay isang tao lamang ang maaaring itanong. Hindi nagtagal, isang Kipan kay Tian ang dapat ma-recruit. Tiningnan ito ni Mi Jinglan, ngunit siya ay isang pamilyar na mukha, ngunit siyang kay ang huling pumunta sa South at North Army upang iulat ang balita. Ngunit naalala pa rin niya ang 7 gradong ito. Ang unang **** na labanan sa angkan ng Daeonmo ay pinamunuan niya ang 2 elite squad ng North at South Army at pumasok at lumabas sa larangan ng digmaan. Hindi nakalaban ng 2 elite team. Bilang resulta, siya ay nag-iisa, na gumagamit ng mga mahiwagang kapangyarihan upang buksan ang kanyang daan, tumatakbo pa rin sa larangan ng digmaan, pinuputol ang kampo ng hukbong mo. Masasabing sa digmaang iyon, ang 7 ranks ay gumawa ng malaking kontribusyon at lumikha ng isang malaking pagkakataon para sa hukbo na masira ang laro. Si Yang Kai ay labis ding nalilito sa oras na ito. Siya ay nagsasanay sa madaling araw, at bigla siyang tinawag ng commander ng hukbo, at siya ay nagmamadali lamang. Kung ano ang gusto niyang gawin ay naguguluhan siya. Nang makitang naruroon ang gitna at matataas na hanay ng hukbo, mabilis silang nagsagawa ng isang round ng pagsaludo at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Tumingin sa kanya si Xiangshan at sinabing, alam mo ba ang mga uso ng mga ninuno? Tumawa Nuno, natigilan si Yang Kai, nagtanong sa kanya ng mga ninuno. Paano mo maitatanong ang iyong sarili? Sa mga araw na ito ay nagsasanay siya sa madaling araw. Tumawa. Ang isang grupo ng 8 baitang ay natigilan, at narinig pa rin nila ang pangalan sa unang pagkakataon. Ano ang pangalan ng mga ninuno? Karaniwang walang nakakaalam, iyon ay, ang ika-8 baitang ay nagbukas ng langit, at ito ay hindi kilala. Kung tutuusin, ang mga ninuno ay nabuhay ng napakatagal, marahil noong ang mga ninuno ay tumakbo sa larangan ng digmaan ng tinta, ang ika-8 baitang hindi pa ipinanganak. Maliban kung ang mga nabuhay ng maraming taon ay malamang na nakakakilala sa mga ninuno ng ilang mga ninuno, hindi nila ito madaling banggitin, lalo pat ipaalam sa iba. Ilang tao ang nakakaalam ng pangalan ng ninuno ni Yin Yangguan. Kaya sa pakikinig sa sinabi ni Yang Kai, lahat ay nagulat. Ang pangalan ng ninuno. Isang bagay ay masyadong perfunctory. Ipinaliwanag ni Yang Kai, isang araw mahigit 100 taon na ang nakalilipas, biglang sinabi ng ninuno na ang kanyang pangalan ay magiging isang ngiti sa hinaharap. May isang malungkot na kwento sa kanila, hindi sa pagbanggit, ngunit hindi sa hukbo. Xiangshan daw. Kung ikaw ay nasa hukbo, itanong kung ano ang iyong ginagawa. Hindi ko alam. Mukhang inosente si Yang Kai. Sumimangot si Xiangshan. Maraming beses nang gumaling ang mga ninuno sa murang edad mo, dahil lang sa pinakamaraming pakikipag-ugnayan sa mga ninuno. Wala bang hindi mo mahanap? Ang North at South Army ay nakaranas ng hindi masasabing paghihirap at muling nabihag si Daeon, habang ang East at West na hukbo ay nakaranas ng matinding paghihirap. Ang maharlikang lungsod ng Mo ay nasira, at ngayon ang 2 hukbo sa wakas ay nagtagpo. Sa sandaling ito, nawala ang ninuno. Natatakot akong sabihin na ito ay ang madulas sa mundo. Iiling-iling na sana si Yang Kai, biglang may naisip, biglang nagsabi. Marahil alam ko kung saan nagpunta ang ninuno. Sabi ni Liu Jiping. Saan ka nagpunta? Yang Kai daw. Kung tama ang hula ko, dapat na bumalik ang ninuno sa maharlikang lungsod ng Mo. Bumalik sa Wangcheng. Natigilan si Liu Jiping. Ganito, paliwanag ni Yang Kai. Nang lumikas ang hukbo mula sa istasyon at pumasok sa Daeon, lumapit ang ninuno at humingi sa akin ng ilang set ng ethereal beads. Ito ang bagay. Habang nakikipag-usap, kumuha ng isang set ng ethereal beads. Mayroong 2 piraso sa set na ito, na mga sarili kong pinong gadget.
Ito ay isang uri ng kayamanan sa kalawakan. May puwang sa pagitan ng dalawang ethereal beads, kaya kailangan mo lamang ilagay ang isa sa mga ito sa isang lugar. Kung hawak mo ang isa pa isa, maaari mong ilipat ito, at maaari itong ilipat sa nakaraan. Ito ay katulad ng epekto ng space circle, ngunit ito ay mas maginhawang dalhin kaysa sa space circle. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Xiang Shan at ng iba pa ang ethereal beads upang i-play ang investigasyon. Kumunat ang noo ni Liu Jiping. Ano ang gustong gawin ng ninuno sa ethereal beads? Bakit mo naisip na pumunta siya sa Wangcheng? Sinabi ni Yang Kai daw. Sa mga taong ito, ang mga ninuno ay nakipaglaban sa mga prinsipe ng Mo, kaya't wala siyang paraan upang pagalingin ang mga sugat. Sa huling labanan, nilayon siya ng ninuno na patayin upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, ngunit nabigo siyang magtagumpay para sa iba't ibang mga dahilan. Bagamat hindi niya ito nilaslas, malaki ang ginawa niyang pinsala. Ngayon sa kasong ito, hindi dapat naisin ng ninuno na magkaroon siya ng magandang paggaling, ngunit ang Dayan Pass ay hindi malapit sa Mozo Royal City. Noong nakaraan, maaaring tumagal ng ilang araw bago magtrabaho. Sa paglipat ng mga ethereal beads, hindi ito magtatagal. Naintindihan naman agad ni Jong Bapan. Para sa sangkatauhan ngayon, seryosong sinasaktan siya ng hari. Kaya hindi na siya gumaling at gumaling ay isang kalamangan din, at upang mapanatili ang kalamangan na ito, ang mga ninuno ay dapat manggulo paminsan-minsan, at huwag umasa na mapatay ang hari. Sa ganitong paraan, hanggat may hamog na malapit sa king lungsod, maaaring matakot ang hari. Kung nais mong gawin ito, ang paggamit ng ethereal beads ay isang mahusay na pagpipilian. Nag-isip si Liu Jiping. Ibig mong sabihin, sa simula pa lang, isinasaalang-alang ng mga ninuno na ang hari ng angkan ng Mo ay hindi dapat payagang magbunga ng maayos. Ganyan dapat. Malinaw na ang kinaroroonan ng mga ninuno, at tiyak na pinindot ito sa tulong ng mga ethereal beads upang sagasaan ang haring lungsod. Sa puntong ito, biglang naramdaman ni Liu Jiping na medyo nakakaawa ang clan lord. Ang pagtulog, kapag nag-ambala, ang epekto ng pagpapagaling ay lubos na mababawasan. Isipin na ang Panginoon ng angkan ng Mo ay mahimbing na natutulog, at ang ninuno ay tumakbo upang makahanap ng gulo, ngunit mayroon pa rin siyang isip na magpagaling. Malinaw na may layunin ang ginawa ng ninuno. Naghahanda siya para sa hinaharap na ekspedisyon ng sangkatauhan. Ang focus ni Xiang Shan ay wala sa bagay na ito. Pagkatapos suriin ang ethereal beads ng ilang sandali, nagtanong siya. Maaari bang gamitin ang bagay na ito bilang isang pagsalakay upang magmarcha? Dahil mabilis kang makakagalaw sa tulong ng ethereal beads, sa isang punto, ang mga bagay na ito ay maaaring gumanap ng isang hindi inaasahang papel. Halimbawa, kapag nakikipaglaban sa Moss, mayroong orihinal na isang koponan ng higit sa 100 tao, at ang kaaway ay nagpakita ng kahinaan. Bilang resulta, nang magsimula ang digmaan, 100 o higit pa ang biglang lumitaw, at ang Moss ay maaaring matalo sa pamamagitan ng sorpresa. Siguro, si Yang Kai ay hindi nang ahas na magsabi ng marami. Hindi na nagtanong si Xiang Shan, ngunit kinuha ang set ng ethereal beads, at hindi ibinalik si Yang Kai. Ngayong natukoy na ang kinaroroonan ng mga ninuno, hindi na nakikibaka ang lahat sa bagay na ito, at patuloy ang pagdambong ng hukbo sa direksyon ng Dayan Pass. Sa puntong ito, lumabas ang Dayan Army mula sa Fengdian Pass at sa Qingshu Pass. Pagkaraan ng mga 150 taon, sa wakas ay nagtagpo ang dalawang hukbo sa Dayan. Sa panahon ng pagpapadala ng mga tropa, ang dalawang hukbo ay may kabuuang 60,000 kabayo at 8 ranggo. Sa oras na ito, ang dalawang hukbo ay nagtagpo, nag-iwan lamang ng 30,000 sa kanilang mga unang yugto, at humigit kumulang 70 pwesto sa 8 hanay. Ang natitira ay napatay sa labanan. Sa kawalan, isang malaking hukbo ng Mozo ang patungo sa Wangcheng. Ang hukbong Mo na ito ay ang inilikas mula sa Dayan Pass. Na pinamumunuan ng Panginoon ng Dio, isang malaking bilang ng daan-daang libo, at mayroong higit sa 20 katao na pinagsama sa 8th Moki. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Ang pinuno ng domain, si Dai Luyo,
na namumuno sa ngayon, ay may halong damdamin at nawala ang kanyang teritoryo. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan siya ay nag-ooperate sa loob ng 30,000 taon. Ngayon hindi lamang niya binabati ang sangkatauhan, kundi pati na rin ang kanyang sariling pugad ng tinta dito. Bagamat ang terminong, Mo Chao, sa teritoryo ay patuloy na iiral sa hinaharap, siya rin ang nag-iisa sa nasyonalidad ng Mo na nakatagpo ng mga ganitong insidente at nakakaramdam ng kahihiyan. Ikalawa, masasabing panik ang paglikas sa Dayan Pass. Hindi siya natatakot sa kung anong gamo-gamo ang nanggaling kay Mi Jinglan. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Mi Jinglan, alam niyang hindi tanga ang sangkatauhan na ito. Kung ito ay masyadong nakakahiya para sa nasyonalidad ng Mo, hindi ito makakabuti para sa kanyang hukbo. Kaya hindi siya kailanman nag-alala na ang Dayan Confederate Army ay makakasama rito. Ang ikinabahala niya ay ang pagsalubong sa Dayan East-West Army at ang Ancestor of Human Race sa kalsada. Dahil dito, binago niya ang kanyang itinerary 2 araw pagkatapos umalis sa Dayan. Hindi siya nang ahas na magmarcha sa isang tuwid na linya, ngunit umikot sa isang malaking bilog upang maiwasan ang isa pang malaking hukbo ng mga lahi ng tao na umatras mula sa Wangcheng. Hindi pa ito tapos, at sa utos ni Mo, ang hukbo ng Mo clan ay mabilis na nagmamarcha, para lang sumugod pabalik sa Wangcheng kanina. Kung hindi, sa saligan ng pag-bypass sa isang malaking bilog, walang paraan upang pumunta mula sa Dayan Pass hanggang sa puntong ito sa Enero. Sa di kalayuan, nang matano niya ang matayog na maharlikang lungsod, basa ang kanyang mga mata, kahit na tila gumuho ang maharlikang lungsod ay nagbigay pa rin ito ng katiwasayan sa kanya. Nararamdaman pa niya ang hininga ng hari mula sa King City. Nakauwi na. Sa wakas hindi na nag-aalala. Maraming mga domain master na kapareho ng tingin niya. Tanging kapag nakita nila ang King Lungsod maaari nilang i-relax ang kanilang tensyon sa lahat ng oras. Ang aksidente ay nangyari sa isang iglap. Isang hininga na napakalakas na ang mga master ng domain ay natakot, biglang lumitaw sa isang lugar sa kawalan. Bagamat hindi pa naramdaman ng maraming domain masters ang kapangyarihan ng mga ninuno ng sangkatauhan, agad nilang mahihinuhan na ang hiningang ito ay kabilang sa antas ng ninuno ng sangkatauhan. Biglang nanigas ang ngiti sa labi, at nilinggan niya ang lugar kung saan nanggaling ang hininga. 1,000,000 milya ang layo, isang magandang figure ang lumitaw, hindi kung sino ang ninuno. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, sa tulong ng ilang ethereal beads na natitira sa ganitong paraan, ang nakangiting mga ninuno ay bumalik sa paligid ng Royal City ng Mo sa napakaikling panahon. Wala siyang masyadong iniisip. Gusto lang niyang gumaling ng husto ang hari ng Mexicano, kailangan niyang sabihin sa hari sa ganitong paraan, sa hinaharap ay dadalaw siya paminsan-minsan, umaasang hindi niya ito maaayawan. Ang biglaang paglitaw na ito, na orihinal na nilayon upang direktang salakayin ang Wangcheng, na biglang napagtanto na isang malaking grupo ng milyon-milyong milya ang naninirahan ng magkasama. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan, eksaktong katapat ito ng 4 na mata ni Chidi. Hindi inaasahang kagalakan. Ang ninuno ni Xiao Xiao ay naghinuha sa pinagmulan ng hukbong ito ng Mo clan sa maikling panahon, at pagkatapos ay masayang sumugod siya. Kung ang tribo ng Mo ay nagtatago sa Wangcheng, talagang hindi siya madaling magsimula, ang hari ay makakalaban pa rin sa kanya sa tulong ng Mo Nest. Gayunpaman, ang mga tribong Mo na ito ay nasa kawalan, medyo malayo pa sa King Lungsod, at walang paraan upang maiwasan ang mga ito. Ang hari ay mas malamang na tumakbo upang suportahan sila. Ang hukbo ng Mo clan ay pansamantalang nagulo. Isang grupo ng mga domain master at Bapon Motwo ang nagsanib puwersa para lumaban sandali. Bagamat halos hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili, mahirap pigilan ang tawanan at ninuno ng mga ninuno ng hukbo. Sa labanan, ang mga ninuno ng sangkatauhan at ang hukbo ng Mo ay nagtagpo sa isang makitid na landas sa kawalan. Na nagwasak sa 100,000 puwersa ng Mo, isang domain master, 3 may 8 ranggo na moto, at ang iba ay tumakas patungo sa maharlikang lungsod. Galit na galit si Lord at Himatemeses.
Marshall Peak MP, Kabanata 5272. Patriarch. Ang ninuno ay bumalik, at tumagal lamang ng kalahating araw para sa silangan at kanlurang mga hukbo upang sumanib sa mga hukbo sa hilaga at timog. Lumilitaw na direktang bumalik siya mula sa kinglungsod ng Mo sa tulong ng pagbuo ng Chencon sa Mozambique. Walang nagtanong kung ano ang kinalabasan ng biyahe, ngunit alam ng sino mang makakakilala sa kanya na maganda ang kanyang kalooban. Gayunpaman, sa sitwasyon ng Dayangguan, walang paraan upang mapanatili ang mabuting kalooban ng mabuting ninuno ng masyadong matagal. Lalo na ng personal na pinangunahan ni Siang Shan ang ninuno sa ground ng paaralan at hinarap ang higit sa 107 baitang moto. Ang mga moto na ito ay nakaupo ng naka-cross-legged sa ground ng paaralan mula nang lumikas ang mga puwersa ng Mo. Walang nagsasalita, walang nagagalit. Alam ng lahat ng moto na sila ay kabilang sa mga inabandona. Hayaan si Yang Kai na gawin ang eksperimento at maghanap ng isang moto sa ikapitong baitang upang alisin ito. Bagamat ginamit niya ang dinalisay na liwanag upang ikalat ang kapangyarihan ng tinte sa moto, ang resulta ay hindi kasiya siya. Nang mawala ang kapangyarihan ng Mo, ang moto ang maliit na Chencon ay bumagsak din. At namatay sa ganitong paraan, mahinang sinabi ni Siang Shan sa tabi ng kanyang ninuno, matandang ninuno. Ang mga taong ito ay hindi maliligtas, kung paano haharapin ito, at hilingin din sa matandang ninuno na magpasya. Tiningnan ng ninuno ang daan-daang tao at bahagyang tumanggo. Nakikita ko. Sa sinabi nito, humakbang pasulong. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, ang ninuno ng ninuno ay ngumiti at tumayo sa hugis, at ang magagandang mata ay dumaan sa maraming moto. Agad na ikinuyong niya ang dalawang kamay at malalim na binati. Ang pagsamba na ito ay dahil sa mga kontribusyon na ginawa ng mga mahist na ito sa sangkatauhan nang hindi nawawala ang kanilang kalikasan. Bagamat sila ay moto, maaaring nakapatay sila ng mga taong mandirigma sa nakaraang labanan sa North at South Army. Ngunit hindi iyon ang kanilang orihinal na intensyon, ngunit ang kapangyarihan ni Mo ay nakaimpluwensya sa kanilang pag-iisip. Noong mga sundalo pa sila ng Dayan Pass, ipinaglaban din nila ang pass na ito at ipinanganak at namatay, at nakipaglaban din para sa dugo upang protektahan ang kapayapaan sa likod ng sangkatauhan. Bagamat sila ay moto ngayon, karapat-dapat sila sa Jiapin Supreme Worship. Sa loob ng isang linggo, tila may mahiwagang kapangyarihan na bumabalot sa larangan ng paaralan. Sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihang iyon, unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng moto na orihinal na walang ekspresyon. Ang mga mata ng maraming moto ay naging mas malinaw at ngumiti. Napabuntong hininga din si Moto at naupo ng nakapikit. Mas maraming moto na luha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng moto ay tila nabawi ang kanilang nawawalang kalikasan sa loob ng higit sa 30,000 taon. Ang pagsamba na ito ay hindi pa natatapos sa mahabang panahon. Sa oras na bumangon ang ninuno, higit sa 100 mahist sa lupa ng paaralan ang namatay, ngunit lahat ng mahist ay naglalakad ng mapayapa. Sa huling sandali ng buhay, namatay sila bilang mga lahi ng tao. Para sa kanila, ito ay isang magandang regalo. Magpadala ng libing, utos ng nuno at tumalikod. Iniharap ni Siang Shan. Ang buong Dayan Pass ay walang kabuluhan, at ang mga abalang figure ng mga sundalo ay makikita sa lahat ng dako. Sinakop ng mga taga-Mo ang Dayan sa loob ng 30,000 taon, at maraming mga layout sa Dayan Pass. Masasabing nagbago ang Dayan Pass ngayon maliban sa kabuoang balangkas. Halimbawa, sa mga tirahan na iyon, ang mga taong Mo ay may iba't ibang hugis at sukat, ngunit maraming mga taong Mo ang mas matangkad kaysa sa lahi ng tao. Ang tirahan ng mga sundalo na orihinal na kabilang sa lahi ng tao ay hindi angkop para sa kanila. Pagkatapos ng customs clearance, baliw ang estilo at dumagsa ang mga gusaling may malalaking hugis. Nakuhang muli ng sangkatauhan si Dayan, at ang mga bagay na ito ay likas na hindi mapangalagaan, ngunit muling itatayo. Mayroon ding mga porma sayon. Mga lihim na kayamanan na inilagay sa mga dingding ng daanan. Na giniba at iniiwan para sa pagdadalisay ng mga walang silbi, at ang mga walang silbi ay direktang sinisira, na lahat ay kailangang muling ayusin.
Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi minamadali. Ang etnisidad ng Mo sa Dayan War Zone ay malubhang nasugatan ngayon, at tinatayang hindi nito guguluhin si Dayan sa maikling panahon. Ang sangkatauhan ay may maraming oras upang i-deploy. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi itinakda ni Xiangshan ang unang layunin sa Dayan Pass noong una niyang binuo ang kanyang diskarte, ngunit sa halip ay nakatuon sa Mo Clan King City. Ngayon ang epekto ay ipinakita. Ang mga taong Mo ay may kapansanan, at ang sangkatauhan ay maaaring ligtas na patakbuhin ang mga kaugalian ng Dayan, nang hindi nababahala tungkol sa mga taong Mo na dumarating sa hangin at ulan. Maraming mga pagbabago sa buong Dayan, at ang tanging gusali na nananatiling hindi nagbabago ay ang Hall of Deliberations. Ang bulwagan ng pagpupulong ay napakalaki at kahanga-hanga, kaya pagkatapos na sakupin ng tribong Mo si Dayan, hindi nito binago. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan, ang master ng problema ay lumuhad sa harap ng trono ng mga buto, at umiyak ng mapait. Ang skeleton throne ay ginawa mula sa mga labi ng isang malakas na humanoid matapos makuha ng tribong Mo si Dayan 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga labi na ginamit sa skeleton throne ay hindi bababa sa 7 grado bawat isa. Makalangit. Napakalaki ng skeletal throne, may isip ng isa kung gaano karaming mga nangungunang grado ang nahulog sa panahon ng Great War. Mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, ang master ng mga kaguluhan ay hindi pa nagsimulang magsimula. Noong panahong iyon, malakas din si Dayan Fudi, pinamumunuan ng kanyang mga kapatid, at iginagalang ng amo, at ang kanyang pagsasanay ay walang pakialam. Biglang isang araw, ang buong pinagpalang lupain ay tila nakatagpo ng isang bagay na malaki. At ang malalakas na lalaki ay sunod-sunod na ipinadala, kahit na ang 4 na baitang Kaitian Realm ay walang exception. Sa pagtatapos ng araw, 3 o 2 kuting at tuta ang naiwan sa buong Dayan, at halos lahat ng Kaitian Realm ay umalis sa Zhangmen. Sa oras na iyon, alam lang ni Master Trouble kung anong problema ang naranasan ni Zhangmen, ngunit hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang mga kapatid na iyon, mga guro, ay hindi na bumalik pagkatapos noon. Noon lang, matagal na ang nakalipas nang malaman ni Master Trouble ang katotohanan tungkol sa mga kaganapan sa taon mula sa lahat ng mga mapagkukunan, at si Dayan ay nakalusot. Ang mga malalakas na lalaki ng buong lugar ng pagpapala ng Dayan ay pumunta upang sumuporta, at ang buong hukbo ay nalipol. Pagkalipas ng 30,000 taon, unti-unting tumanggi si Dayan Fudi at pinalitan ng mga susunod na henerasyon. Ngunit sabik na sabik si Master Trouble na tumuntong sa lupang pinaglabanan ng kanyang mga ninuno, at nagnanais na mabawi si Dayan balang araw. Dumating na rin ang araw na ito. Ang buong Dayan ay nag-uutos ng 10,000 sundalo, sino ang makadarama ng kanyang kalooban sa sandaling ito. Iyon mismong labanan ang nagpabatid sa grupong etniko sa mga pagkukulang ng pagpapanatili ng isang pass. Bago iyon, ang bawat kuweba ay may pananagutan sa pagbabantay ng isang pass. Matapos mawala ang Dayan Pass, ilang beses lang nagbago ang diskarte ng Terran laban sa Moss. Sa isang iglap, 12-dosenang daan-daang makapangyarihang tao mula sa langit at lupa ang madalas na nagtitipon. Kapangyarihan. Simula noon, hindi na nawala ang sangkatauhan. Sa kabilang panig, sa isang bulwagan, si Yang Kai ay pabalik-balik, abala. Pumasok si Liu Jiping. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo upang makita ang seremonya. Master Liu. Bahagyang tumango si Liu Jiping at sinabing, ano ang sitwasyon dito? Sumagot si Yang Kai. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan. Mukhang balak ng Mo Clan na gamitin ang Space Circle dito para salakayin ang Human Race Pass. Pag-uwi ko sa bahay, ang tagpi-tagpi ay nagkagulo. Ang bulwagan na ito ay may halos lahat ng daanan. At ito rin ay isang lugar kung saan dumaraan ang lahi ng tao, dahil ito ang bulwagan ng paghahatid, at ang bilog ng kalawakan na nag-uugnay sa panlabas na daanan ay nakaayos. Ginagamit ng bawat pass ang mga special na batas na ito para makipag-usap sa isa't isa. Kung hindi, sa malawak na larangan ng digmaan na ito ng Mexico, ang distansya sa pagitan ng pass at pass ay kadalasang kinakalkula sa mga unit ng taon.
Panggulo. Napakalubha ng pinsala ng space array ng Dayan Pass, ngunit makikita na hindi ito sanhi ng angkan ng Mo, dapat ito ay sanhi ng angkan ng tao. Sa madaling salita, 30,000 taon na ang nakalilipas. Nang mapansin ni General Dayan, na nagbabantay sa lugar, na maaaring mahuli si Dayan, sinira niya ang bilog ng kalawakan dito, baka gamitin ng Mozo ang bilog upang gumawa ng gulo. Gayunpaman, ang taong bumaril ay disente, nawasak lamang, at hindi ito tuluyang sinira. Halatang may isip din niya na sa darating na panahon ay maaagaw muli ng sangkatauhan si Dayan. Sa oras na iyon, tiyak na dapat itong ayusin ang Magic Circle. Maaaring hindi maisaayos ang kakayahang ito. Matapos sakupin ng mga taga-Mo si Dayan, sinisikap din nilang ayusin ang bilog na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaaring ayusin ng sinuman. Ang 30,000 taong pagsisikap ay hindi epektibo, ngunit gumawa ito ng gulo dito. Sa buong Dayan Army, siyang kailang ang bihasa sa mga batas ng kalawakan. Maaari niyang ayusin ang array ng Chencon, at walang dahilan para ayusin ang space array na ito. Kaya't pagkatapos na pumasok ang hukbo sa customs, natanggap niyang kay ang utos at sumugod kaagad dito. Naghinala pa siya na pinangalanan siya ng matandang ninuno para hayaan siyang sumunod sa hukbo. Una, ito ay maginhawa para sa kanyang sarili na gumaling, at ang pangalawang dahilan ay dapat na dahil sa batas na ito sa kalawakan. Nang marinig ito ni Yang Kai, gumaan din ang loob ni Liu Jiping. Kung ang space circle dito ay ganap na nasira at hindi magagamit, ito ay talagang mahirap para kay Dayan. Hindi bababasa, ang mensahe ay hindi maipapadala, at kung walang paraan upang makipag-usap sa iba pang mga kaugalian, hindi ito may ugnay sa panahon ng ekspedisyon. Ngayon na maaari itong ayusin, ang lahat ay hindi isang problema. Ngunit kailangan ko ng ilang mga katulong at ilang mga materyales. Sabi ni Yang Kai daw. Tumanggaw si Liu Jiping. Ang kasalukuyang prioridad ay ang pag-aayos ng Magic Circle sa lugar na ito. Kailangan mo lang magtanong kung mayroon kang anumang mga kinakailangan. Tumanggaw si Yang Kai, at hindi magalang sa kanya, naglabas ng Blanco Jade, nilagyan ito ng Shenian, at ibinigay kay Liu Jiping at sinabi. Nakalagay na lahat ang mga materyales, at dapat nandoon ang mga supply at supply ng hukbo. Okay kung dumating ang Master Matrix. Kinuha ni Liu Jiping ang Jade, hinanap ito, at tumanggo, ipapadala sa iyo ang mga tao at materyales sa loob ng kalahating araw. Nang walang kalahating araw na pagsisikap, dumating ang Digital Array Master, at may ilang tao na nagpadala ng mga materyales na kailangan niya. Ang Array Masters ay lubos na iginagalang. Bagamat mayroon silang mataas at mababang mga magsasaka, ang bawat isa sa kanila ay nabubuhay ng may sapat na haba. Maaaring hindi sila kasing galing ni Yang Kai sa labanan. Gayunpaman, sa usapin ng pag-aayos ng array, 100 Yang Kai hindi rin nila maihahambing. Gayunpaman, ang bilog na espasyo lamang na ito. Ang mga masters ay may kaunting pakikipag-ugnay. Walang paraan. Ang bagay na ito ay binibigyang pansin ang talento. Ang pagmaster ng batas sa espasyo ay may natatanging kalamangan sa layout ng bilog ng espasyo, bagaman pinag-aralan nila ang kani-kanilang makitid na bilog na espasyo. Pero sa karamihan, may balahibo. Kaya sa sandaling marinig ko na pupunta siya dito upang tulungan si Yang Kai sa pag-aayos ng pagbuo ng batas sa kalawakan. Ang mga masters ng formation ay labis na masigasig at aktibong nag-enroll, ngunit halos hindi sila lumaban. Sa huli, ito lamang ang may mataas na reputasyon sa kanilang sariling seniority. Ninakawan nila ang gawaing ito at hinayaan ang isang grupo ng mga junior na magreklamo at bamantong hininga. Bagaman sila ay isang grupo ng mga iginagalang na mga master, wala silang stand. Si Yang Kai ay hindi gaanong magalang sa kanya, at siya ay mag-uutos sa kanila ng may pag-aatubili at magtatalaga ng mga gawain sa kanila. Ang phalanx ay maaaring magugnay sa mga lahi ng tao na malayo sa daan-daang milyong milya, na natural na lubhang komplikado. Ang pangunahing punto ay maaaring personal na mag-ayos si Yang Kai.
Ang ilang iba pang mga hindi mahalagang lugar ay isang magandang lugar para sa mga masters na ito upang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Marshall Peak MP, Kabanata 5273. Kumpleto o hindi? Ang pagsilang ng sangkatauhan sa lahat ng dako ay matutunton pabalik sa napakatandang edad. Sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon, ang mga henerasyon ng mga tao ay lumawak sa orihinal na batayan at sa wakas ay nabuo ang kasalukuyang sukat. Bagamat may mga pagpapalawak, ang mga pangunahing posisyon ng bawat pass ay hindi masyadong mababago. Kapag ang mga posisyon na ito ay lubhang mahalaga, ang isang bahagyang pagbabago ay magti-trigger sa buong katawan. Pangalawa, ito rin ay ang pagbaba ng mga talento at ang kawalan ng kakayahang baguhin ang anuman. Halimbawa, ang pangunahing bulwagan kung saan matatagpuan ang hanay ng batas sa espasyo. Ang bulwagan na ito ay may napakasinaunang kapaligiran. At ang mga labi ay sulat kamay ng mga sinaunang makapangyarihang lalaki, kung saan ang misteryo ay hindi na kayang tiktikan ang mga mandirigma ng panahong ito. Sa 3,000 mundo, ganoon din ang Chen Kun Hall sa lahat ng dako, na lahat ay iniwan ng mga sinaunang makapangyarihang tao. Sa makatuwid, matapos ang pagkawasak ng Chen Kun Hall sa ilang malalaking lugar, hindi na ito naayos ng Dong Chanfu Earth, at hinayaan itong masayang, hanggang sa binaril ni Yang Kai, sa tulong ng Chen Kun Array sa Chen Kun Hall, upang maunawaan ang paraan ng espasyo, at sa gayon ang mga nagawa sa paraan ng kalawakan ay tumaas. Ang malaking hanay ng Chen Kun sa Chen Kun Hall at ang spatial array sa PAS ay nabibilang sa mga produkto ng parehong panahon, at maraming pagkakatulad sa pagitan nila. Maaaring ayusin ni Yang Kaineng ang isang malaking hanay ng Chen Kun, at walang problema sa pag-aayos ng hanay ng spatial law dito. Ang kailangan lang ay oras at lakas. Abala at abala, pagkatapos ng kalahating taon, ito ay itinuturing na matagumpay. Sa bulwagan, maraming respetadong formation mage ang nagtipon-tipon, nakatingin kay Yang Kai na nakatayo sa gitna ng formation, sumigaw ang isang kalbo na master. Yang Xiaozi, magiging matagumpay ba ito? Ang Master of Formation na ito ay mabuti, at mayroon itong 7 ranggo upang buksan ang kaharian ng langit. Ayon sa katotohanan, dapat ay walang sakit ng mga mortal, ngunit kahit papaano ay kalbo ang ulo. Binigyan siya ni Yang Kai ng thumbs up. Oo naman. Ang isa pang matabang master ng formation method ay biglang bamulong nang marinig niya ang mga salitang. Huling beses mo nang sinabi iyon, huling beses mo ring sinabi iyon, ngunit halos hindi ko sirain ang lugar na ito, Yang Xiaozi, hindi ako sigurado. Don, walang gagawin. Sa panahon ng kalahating taon na ito, madalas na matigtig ang paglalagay ng patching ng Magic Circle. Kapag nakumpleto ang pagpatching ng ilang beses, palaging may mga hindi inaasahang problema sa pagpapatakbo ng Magic Circle. Ang mga problemang ito ay minsan maliit at minsan malaki. Ang mga maliliit na problema ay maayos, at walang magiging pinsala, ngunit kung mayroong isang malaking problema, ito ay malamang na humantong sa pagbagsak ng buong bilog. Ito ang kaso noong huling pagkakataon. Nang humimok ang Magic Circle, isang itim na butas na bomb alot sa lahat ng bagay sa buong bulwagan ay lumitaw mula sa manipis na hangin, halos lumunin ang lahat. Sa kabutihang palad, agad na hinimok ni Yang Kai ang bilog ng kalawakan na pakinisin ang black hole, kung hindi, maaaring gumala-gala pa rin ang mga master na ito sa pagitan ng kawalan. Kaya ngayon sa tuwing hinihimok ni Yang Kai ang Magic Circle na tumakbo, maraming master ang malalayo, baka magkaroon ng anumang problema. Sa pagkakataong ito ay ganap na. Matigas na sabi ni Yang Kai. Ang ilang mga problema ay nangyari sa nakaraang ilang beses, ngunit sila ay naayos pagkatapos matukoy ang dahilan. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang walang problema. Kung hindi niya ito magagawang muli, kung gayon ang spaceway sa mga taong ito ay maaaring gawin ng walang kabuluhan. Ang mga grooves saan man sa Magic Circle ay puno ng mga kristal ng enerhiya ng iba't ibang mga katangian. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay napakahalaga. Ang mga ito ay kinuha mula sa bahaging iyon ng mga mapagkukunan ng pagsasanay gamit ang mga espesyal na pamamaraan.
Maginhawang ginamit ng papel na hukbo na itinalaga ni Xiangshan ang mga kristal na ito ng enerhiya. Ngunit ang mga puppet na iyon, na ang bawat isa ay maaaring tumagal lamang ng mahabang panahon para sa mga kristal na nangangailangan ng laki ng kuko. Ngunit para sa teleportasyon na ito, ang mga kristal ng enerhiya na inilagay sa bilog ay higit sa 100. Dahil sa malaking pagkonsumo, ang isang bilog sa kalawakan kasama ang lahat ng lahi ng tao ay hindi gagamitin sa kalooban. Lumalakas ang isipan, at isinagawa ang panghuling inspeksyon. Matapos kumpirmahin na walang mga pagkukulang, hinimok ni Yang Kai ang mundo at ang dakilang puwersa na kumapit sa kanyang mga paa. Ang magic circle ay buzz, at ang isang linya ng mga linya ay naiilawan, at sa lalong madaling panahon dumaan, at ang enerhiya na kristal na inilagay sa uka ay mabilis ding natupok. Sa ilalim ng matinding atensyon ng ilang array masters, nasira ang kawalan sa gitna ng array. Nagtaas ng kilay ang kalbong master. May dula. Walang ganoong mga eksena sa mga nakaraang pagtatangka. Ngunit ngayon ang espasyo ay baluktot, na nagpapahiwatig na ang pinto sa espasyo ay binuksan, na nangangahulugan na ang magic circle ay tumatakbo ng maayos. Ito ay tanda ng paparating na tagumpay. Ang pagbaluktot ng kawalan ay nagiging mas seryoso. Sa patuloy na pagkonsumo ng enerhiya, ang pinto ng espasyo sa gitna ng bilog ay may mga senyales na mabubuo. Gayunpaman, ito ay palaging mukhang mas masahol pa, at hindi ito maaaring magkaroon ng hugis. Nakikita na ang mga kristal ng enerhiya ay malapit ng maubos, kung ang pinto sa kalawakan ay hindi ganap na mabuo bago noon, kung gayon ang pagtatangkang ito ay nabigo muli. Hindi napigilan ng ilang Masters of Formation ang paghinga. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, ang pinto ng kalawakan ay baluktot pa rin. Nang makita na ang mga kristal ng enerhiya na nakaayos sa malaking hanay ay malapit ng maubusan, si Yang Kai ay biglang humakbang pasulong, at hinawakan ng detective ang pinto ng espasyo na patuloy na nakapilipit at hindi mahubog. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmamasa, ang batas ng espasyo ay lumundag, na parang hinihimas ang kwarta. Ang eksenang ito ay nagpasindek sa ilang lubos na iginagalang na mga master. Ang mas ikinagulat nila ay ang tila walang ingat na galaw ni Yang Kai ay talagang nagkaroon ng hindi inaasahang epekto. Ang pinto sa kalawakan ay talagang nagkaroon ng hugis. Kaagad pagkatapos noon, humakbang si Yang Kai dito ng paisa-isa. Kasabay nito, ang enerhiya ng magic circle ay naubos din, at ang pinto ng kalawakan ay naging fluorescence at nawala. Sabay ding nawawala ang figure ni Yang Kai. Natigilan ang mga master. Ang bulwagan ng kaguluhan ng enerhiya dahil sa pagpapatakbo ng magic circle ay unti-unting hamupa, at ang mga master ay nagtinginan sa isa't isa. Ang mga kalbo na Panginoon. Nagawa ba ito o hindi? Mas nag-aalala si Master Fat tungkol sa isa pang bagay. Tumakbo si Yang Xiaozi, ano ang mangyayari? Gusto mo bang magsumbong sa pinuno ng regiment? May sinabi ka sa akin. At saglit kong hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit hindi nagtagal. Nagpa siya ang mga master na iulat ang bagay na ito, dahil ngayon ay hindi na nila malulutas ang bagay, at tanging ang nakatataas na antas lamang ang dapat gumawa ng kanilang isip. Hindi nagtagal. Si Xiang Shan Liu Jiping at ang iba pa ay sumugod sa lugar na ito. At pagkatapos magtanong tungkol sa sitwasyon, lahat sila ay nalilito, at sa wakas ay maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang pag-uulat sa kanilang mga ninuno, habang naghihintay ng balita ni Yang Kai. Sa lakas ng kanyang batas sa kalawakan, mabaygo man ang pagtatangka na ito, dapat ay mahanap na niya ang daan pabalik, not to mention, nagkusa siyang pumasok sa pinto ng espasyong iyon, baka may sarili siyang ideya. Kasabay nito, ang figure ni Yang Kai ay naglalakad sa pagitan ng kawalan. Hindi rin niya maisip kung bakit magdudulot ng problema ang naunang pagtatangka. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanyang paglalagay ay perpekto pagkatapos ng ilang mga pagkakamali. Kung ang bilog ay hinimok noon, ang pinto sa kalawakan ay mabubuksan ng maayos. Ngunit kung tutusin, tila may nakikialam sa kawalan, upang ang pinto ng kalawakan ay hindi maaaring ganap na mahubog. Bagamat sa tulong niya,
Natapos ang space gate, ngunit nang hindi nalaman ang problema, hindi magagamit ng mga sundalo ng ligtas ang space circle upang lumipat sa ibang mga pass sa hinaharap. Kung gusto mong malaman ang problema, sarili mo lang ang kaya mong ipaglaban. Hindi siya nag-alala sa pagbabalik, na iniwan ang sariling void sign sa kahabaan ng kalsada, kung walang daan sa unahan, makakabalik na lang siya. Sa agwat sa pagitan ng walang laman, nalaman ni Yang Kai na sa pagkakataong ito ang transmission ay talagang isang problema. Tila may di nakikitang puwersa sa kanyang harapan na humadlang sa kanyang pag-unlad. At ang kanyang kakayahan na makabisado ang mga batas ng kalawakan ay pareho, pabayaan ang iba, huwag mag-isa halika rito, baka hindi mo magawa. Sa lahat ng paraan, hindi mahanap ang dahilan, si Yang Xianzhong ay naging mas tuliro. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi masasabing ganap na nabigo ang teleport, dahil nararamdaman niya ang target sa kanyang harapan na konektado sa space circle ng Dayangguan. Sa pagtatangkang ito, inilagay niya ang target na teleportasyon sa Fengdian Pass na pinakamalapit kay Dayan. Kung magiging maayos ang lahat, diretso siyang mag-teleport sa space circle ng Fengdian Pass. Dahil nadarama nito ang target sa unahan, matagumpay ang paghahatid. Ang daan sa unahan ay maaaring maging lubhang nakahahadlang at hindi matagumpay. Ito ay lubos na kasalungat. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan kung saan matatagpuan ang Fengyangguan Space Array, na pinamumunuan ni Yuan Xingge, pinuno ng Eastern Army Corps, ilang mga pinuno ng hukbo ang nagtipon kasama ang 8th General Town, na tinitigan ng marangal sa gitna ng array. May pintuan ng kalawakan na umiikot at nagbabago, na tumagal ng mahigit kalahating oras. Sa bawat oras na may ibang dumadaan dito, magkakaroon ng space door na bukas sa gitna ng bilog, ngunit karaniwang lahat ay mabilis na bumukas at mabilis na magsasara. Ang sitwasyon ngayon ay hindi pa nagagawa. Kaya naman, agad itong iniulat ng mga sundalong nagbabantay sa lugar nang makakita sila ng problema, at ang mga matataas na opisyal ng Fengyangguan ay hindi nang ahas na magpabeya at nagmadaling mag-imbestiga. Sa ilalim ng maraming wait-and-see attitudes, ang pintuan ng kalawakan na ito ay palaging umiral, ngunit hindi ito kailanman nahuhubog. Matapos maghintay ng mahabang panahon at wala nang makitang ibang paggalaw, lumingon si Yuan Xingge at nagtanong, aling pass ang maaaring matukoy na maipapadala. Ang isang first-in-class na general ng Bapan ay mahinahong umiling at sinabing, ang lokasyon ay hindi maliwanag at ang pagsisiyasat ay hindi malinaw. Bahagyang sumimangot si Yuan Xingge. Kung hindi mahubog ang pinto sa kalawakan, ano ang mangyayari? Nabadaw. Ang pinakamasamang resulta ay walang iba kundi ang kabiguan ng teleportasyon. Ang teleporter ay ipinatapon sa mga bitik ng kawalan, inuubos ang buong buhay niya. Pwede ba akong tumulong dito? Si Tian Lo, pinuno ng Northern Army Corps, ay nagtanong, bagaman kahit papaano nangyayari ang problemang ito, malinaw na may problema sa transmission sa kabilang panig. Kung maaari kang tumulong dito, maaari kang tumulong sa mga tao. Isang kamay. Umiling si Napan at sinabing, mahirap. Kasama sa teleportasyon ang landas ng kalawakan. Wala namang nag-practice ng landas na ito sa Fengdian Pass. Nagmamadali siyang pumagitna, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya. Ngayon ito ang sitwasyon ay maaari lamang asahan mula sa sariling natural na hitsura ni Lei Jiren. Pagkatapos ay maghintay, tinapos ni Yuan Xingge ang kabaong. Yumuko si Tian Lo at mamulong, gusto mo bang magsumbong sa ninuno? Saglit na umiling si Yuan Xingge. Hindi. Ang ninuno na si Shu Wei ay malakas, ngunit maaaring walang paraan para gawin ito. Kung ang mga ninuno ay natagpuan, kung hindi nila malutas ang mga ito, hindi sila magiging maganda. Sa pagitan ng kakaunting taong nag-uusap, tila lalong nasira ang pinto ng hindi matukoy na espasyo. Nagulat ang lahat at mabilis na napatingin dito. Sa susunod na sandali, isang pares ng malalaking kamay ang biglang lumabas mula sa kawalan. Isang punto sa kaliwa at kanan, na parang pinupunit ang isang layer ng hadlang, at pagkatapos ay ang buong tao ay tumalsik mula dito, sumisigaw. Sa wakas ay lumabas ito. Tandang padamdam panipi.
Pagkatapos ng mga salita, tumangala siya at nakita ang isang bituin na nakatingin sa kanyang sarili para kay Bapan, mabilis na sumaludo si Yang Kai. Nakita ko na kayong lahat na matatanda. Marshall Peak MP, Kabanata 5274. Patriarch at Baka. 30,000 taon na ang nakalilipas, nang masira ang Dayan Barrier, sinira ng ilang clan warriors ang pagbuo ng batas sa Kalawakan, baka samantalahin ito ng Mo Clan. Matapos sakupin ng mga taga-Mo si Dayan, hindi nila sinira ang bilog sa Kalawakan, ngunit inaayos ang kanilang mga ideya. Sa makatuwid, okay pa rin ang pangunahing balangkas ng hanay ng batas sa espasyo ni Dayangguan. Personal na ginawa ito ni Yang Kai. Nang hinimok nito ang Magic Circle na iposisyon ang direksyon sa Fendian Pass. Masasabing normal na ang paggana ng Space Magic Circle, na nagbubukas ng Void Passage mula sa Dayan Pass hanggang sa Yangguan Pass. Kaya lang medyo iba ang talatang ito sa normal na sitwasyon. Ang transmission ni Yang Kai ay nagmula sa kalsadang ito, na naharang ng mga hadlang. Kung hindi niya pasanin ang batas ng Kalawakan, natatakot ako na wala talagang paraan upang pumunta dito. Hindi madali. Sa pagpapakitang ito, nakita ko ang maraming Bapan na nakatitig sa kanyang sarili, at ang kanyang isip ay lumiliko lamang, at naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Ang direksyon ng paghahatid ng Space Law Array ng Dayan Pass ay matatagpuan dito. Dapat mayroong ilang mga palatandaan dito, na ikinaalarma ng mataas na antas dito. Kaya magkakaroon ng napakaraming 8 baitang na makakalap dito. Ang ilan sa kanila ni Yang Kai ay parang pamilyar. Noong huli siya sa Fengyangguan, dapat nakita niya ang mga bayaning ito mula sa malayo. Bahagyang tumango si Yuan Xingge. Sino ka? Anong problema ang ipinadala mo sa pagkakataong ito, bakit ang tagal? Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabi sa malalim na boses. Dayan, Yang Kai. Sa isang salita, ang lahat ng kaguluhan ay nabalisa, at ang lahat ng 8 grado ay nagbago ng kanilang mga kutis. Sumigaw si Tianlo. Dayan. Taga Dayan ka ba? Kumusta ang sitwasyon sa Dayan Pass? Simula nung pinadala mo kay Dayan, nabawi na ba ang Dayan Pass? Isa-isang nagtanong ang 8 hanay na nagpapakitang naputol ang mood. Mula noong 150 taon na ang nakalilipas, ang Dayan East-West Army ay itinatag sa Fendian Pass, at ang North at South Army ay itinatag sa Qingshan Pass. Sa mahigit 100 taon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Dayan War Zone at kung paano naganap ang pagbawi kay Dayan. Ang bawat pass ay naghihintay para sa balita ni Dayan, at bawat clan warrior ay inaabangan ito. Bagamat alam na malalakas ang mga sundalo ni Dayan. Halos doble ang lakas ng kahit anong pass. Ngunit kapag lumaban ng malalim sa teritoryo ng mga Mo, walang hadlang na maaasahan, at walang sino man ang maaaring humatol sa kanilang tagumpay o kabiguan. Ito ay 150 taon. Ngayon, biglang may 7 ranggo na lumilitaw sa bilog ng Kalawakan, na nagsasabing sila ay mula sa dakilang yan, kaya bakit ang 8 ranggo na ito ay hindi nasasabik? Talaga bang taga-Dayan ka? Tanong ni Yuan Xingge sa isang malapot na boses. Ang bagay ay makabuluhan at hindi maaaring tiisin. Sumagot si Yang Kai. Ang katotohanan ay totoo, ang mga matatanda ay maaaring suriin anumang oras. May isang 80 na bibig na biglang nagsabi, Yang Kai, ang pangalang ito. Maaaring si Yang Kai na iyon, na maaaring humimok ng liwanag ng paglilinis. Eksakto, tumango si Yang Kai. Biglang natauhan ang lahat. Sa pagtingin sa buong larangan ng digmaan ng Mo. 7 ranggo ay hindi mabilang, ngunit kung sino man ang makakapag-alala sa mga pangalan ng halos lahat ng 8 ranggo sa kanilang mga pangalan, natatakot ako na si Yang Kai lamang ang nag-iisa. Ang paglitaw ng purified light ay nagbigay sa mga tao sa unang pagkakataon ng isang paraan upang labanan ang kapangyarihan ng tinta. At bilang ang taong humimok ng purified light, ang pangalan ni Yang Kai ay natural na kumalat ng malawak. Kaya lang wala masyadong tao na talagang nakakita sa kanya. Dagdag pa nito, binanggit niya ang salitang Dayan, upang ang atensyon ng lahat ay natuon kay Dayan,
at saglit niyang hindi pinansin ang pangalan nito. Bilang Yang Kai, na maaaring magmaneho ng liwanag ng paglilinis, tiyak na nagmula ito kay Dayan. Dahil alam ni Yuan Shengge na sa ekspedisyong ito, pinangalanan ng ninuno si Yang Kai para magmarcha kasama ang hukbo. Tila nakatulong ang kanyang presensya sa pagpapagaling ng ninuno. Bagamat hindi niya maintindihan kung paano matutulungan ng isang kipan si Jepin Supreme na gumaling, ngunit dahil pinangalanan ng ninuno, natural na may dahilan ito. Galing na ba si Dayan? Tanong ni Yuan Shengge. Sumagot si Yang Kai. Kalahating taon na ang nakalipas, ang Dayan East-West Army at ang North-South Army ay nagtagpo sa Dayan Pass at matagumpay na nabawi si Dayan. Mabuti, 8 produkto ang nagtaas ng kanilang boses, naghintay ng 150 taon, at sa wakas ay naghintay para sa magandang balita, at ang iba ay hindi napigilan ang kanilang sarili. Dayan Army. How about casualties? Tanong ni Tianlo. Sinabi ni Yang Kaitong, ngayon, ang kabuuang bilang ng mga sundalong nakatalaga sa Dayan Pass ay humigit kumulang 33,000, at mayroong higit sa 70 grado ng 8 grado. Nang marinig ang numerong ito, tumahimik ang lahat. Naiintindihan nila ang sitwasyon ng Dayan Army. Halos kalahati ng 150 taon ng digmaan ay nahinto. Makikitang mabigat ang mga nasawi. Dapat mong malaman na ang numerong ito ay halos isang normal na puwersa. Ngunit lahat ay nasa sitwasyon, ito ang presyo na dapat bayaran. Ang ekspedisyon ng hukbo sa Dayan, walang hadlang na maaasahan, ang Mo Clan ay sinakop ang lahat ng oras at lugar, at matagumpay na mabawi si Dayan sa loob ng 150 taon. Ngayon lamang ang hiling, ang yumao ay makapagpahinga sa kapayapaan. Bahagyang tumango si Yuan Shengge. Nagmula ka sa Dayan, na nagpapahiwatig na ang hanay ng batas sa kalawakan doon ay naayos na. Mahalaga ang bagay na ito, at kailangan kong magpadala ng isang tao upang i-verify ito. Unang sinabi ni Yang Kai Jia. Ito ay kalikasan, ngunit itong batas sa kalawakan. Tila may ilang mga problema. Ano ang problema? Tanong ni Yuan Shengge. Maikling ikinwento ni Yang Kai ang mga problemang naranasan niya noon, ngunit ang partikular na problema ay kung saan hindi nalaman ng mga disipulo. Tahimik na sinabi ni Yuan Shengge saglit. Subukan mong malaman. Nakita rin nila ang abnormalidad ng pintuan ng kalawakan dito noon, alam nilang tama si Yang Kai. Agad na iniutos dito upang maghanda para sa paghahatid, ang target na pagpoposisyon ng Dayan Customs. Ang mga sundalong nagbabantay sa lugar na ito ay pamilyar lahat, at ang mga kinakailangang materyales ay nakaayos sa isang pamilyar na paraan. Hindi nagtagal, handa na ang lahat. Sa ilalim ng indikasyon ni Yuan Shengge, ang bilog na fa ay mabilis na naisaaktibo. Ang mga linya ay lumiwanag, isang malaking buzz, at sa mabilis na pagkonsumo ng mga materyales, isang pinto sa espasyo ay mabilis na nabuksan. Blunt ka ang tingin ni Yang Kai. Kapag naisip niya ito, nagkaroon ng problema sa paglipat mula sa Dayan patungo sa Fengdian Pass. Kung gayon ang paglipat mula sa Fengdian Pass patungo sa Dayan ay tiyak na pareho. Ngunit mula sa eksena sa harap niya, walang sagabal sa operasyon ng ang Great Formation, ang pinto sa espasyo ay nabuksan ng normal. Ang mandirigma na namamahala sa phalanx dito ay lumapit upang suriin at dumating upang magulat. Ang phalanx ay gumagana ng normal at matagumpay na nakaugnay kay Dayan. Tingnan natin, sinabi ni Yang Kai, at humakbang siya sa bilog, hinihimok ang batas ng kalawakan, at ang mga pag-iisip ay umuusad. Ilang saglit pa ay lumitaw ang isang bagay na lalong ikinatutulala niya. Sa kanyang pag-inspeksyon, wala talagang problema sa pagkakataong ito, na ikinagulat niya. Kung walang problema, ano ang nangyari noon? Pupuntahan ko si Dayan ng personal. Sinabi ni Tianlo, siya ang commander ng North Army Corps ng Fengyangguan. Parehong sapat na ang kanyang pagkakakilanlan at lakas. Angkop na pumunta upang suriin ang sitwasyon ng personal. Tumango si Yuan Shengge. Magkakaroon ng kapatid na Lao Shanlo. Ang Heaven Road ay hindi na nagsasalita, lumiliko at humakbang sa pintuan ng espasyong iyon, at sa lalong madaling panahon ay nawala.
Si Yuan Xingge ay hindi naghintay sa pwesto, ngunit tumingin lang kay Yang Kai daw. Sumama ka sa akin. Noon lang, nakatanggap siya ng tunog ng Shenian, na mula sa ninuno ni Feng Yangguan. Tila, binigyang pansin din ng ninuno ang uso dito. Kung mayroon man, gusto kong tanungin itong Yang Kai mula kay Dayan. Sinundan siya ni Yang Kai sa lahat ng oras. Kasunod ni Yuan Xingge, sa malayo, mabilis niyang narating ang isang napakalayo na sulok ng Fendian Pass. Ang posisyong ito ay halos masasabing ***** pimples sa Fendian Pass. Ang hirap sumunod dito. Walang gaanong mga gusali dito. Ngunit ito ay tulad ng isang idyllic na lugar, isang berdeng burol at berdeng tubig, kung saan ang ilang mga nakahimlay na baka ay kumakain ng malambot na damo sa paanan ng bundok. Sa sandaling pumasok siya rito, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito isang tunay na sitwasyon, ngunit mayroong isang pinakamataas na baitang kaitian na nahulog sa sarili nitong maliit na universo. Lahat ng nakikita mo sa harap mo ay ang tanawin ng pinakamataas na ranggo na maliit na langit at lupa. Ang buong maliit na Chenkon ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng kasiyahan sa sarili. Bihirang-bihira na tumapak siya sa maliit na Chenkon na ito mula sa Fendian Pass, at walang kaunting pagkabalisa. Ang lahat ay tila napaka-natural at bilog, na parang ang maliit na Chenkon na ito ay naging isang Fendian Pass na isang bahagi nito. Tumayo si Yuan Xingge sa harap ng mga matandang baka na kumakain ng damo at yumoko sa matandang baka. Ninuno, dinala ng mga tao. Pinandilatan ni Yang Kai Ji ang kanyang mga mata. Paano magiging baka si Feng Yangguan Patriarch? Ito ba ay isang avatar? Speaking of it, hindi pa niya nakikita ang ninuno ni Feng Yangguan. Bagamat nanatili siya sa Feng Yangguan noong nakaraang pagkakataon. Naramdaman din niya ang kapangyarihan ng tunggalian sa pagitan ng ninuno at ng hari ng Mo Clan, ngunit iyon ay isang malayong pakiramdam lamang. Ngunit ang matandang baka ay yumuko at kinain ang damo, at sinabing, itong batang ito, may impresyon ako. Binanggit ito sa akin ng batang babae mula sa Yin Yangguan noong nakaraang pagkakataon. Ang batang babae sa Yin at Yangguan sa kanyang bibig ay dapat na nakangiti sa kanyang ninuno. Bilang mga ninuno, maaaring may malaking pagkakaiba sa seniority. Ang ninuno ng Feng Yangguan na ito ay halatang mas matanda kay Xiaozo. Hindi nang ahas si Yang Kai na magpabe, at mabilis na yumoko sa matandang baka. Dayan Yang Kai, nakita ko ang aking ninuno. Isang gusot na mukha ang biglang lumabas mula sa likod ng baka, at tumingin sa kanya na may ngiti, at iniabot ang malambot na damo sa matandang baka, dahan-dahang pinapakain ito. Awkward si Yang Kai. Inakala niyang ang ninuno ay ang matandang baka, na alam niyang may nagtatago sa likod ng baka, at nakakagulo ang pangyayari. Ang pagbawi ni Dayan ay isang masayang kaganapan. Kapag nalaman na ang lahat ng lahi ng tao ay dumaan. At ang tribo ay nagdiwang ng sama-sama. Sabi ng ninuno, ngunit mas interesado ang matanda sa labanan ng hukbong Dayan at angkan ng Mo nitong mga nakaraang taon. Other means, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa Dayan Army nitong mga nakaraang taon, pag-usapan niyo na lang. Oo. Magalang na sagot ni Yang Kai. Bagamat casual na pinag-usapan ito ng mga ninuno, hindi nang ahas si Yang Kai na maging ganito talaga. Sa pagsasalita tungkol sa katotohanan na ang Dayan East-West Army ay umalis mula sa labas ng Fendian Pass at nakilala ang isang hukbo ng Mozo sa loob ng ilang araw. Nang pinag-uusapan ang tungkol kay Siang Shan na sadyang pinahintulutan ang isang Mozo Domain Master na umatake sa damo at nakakagulat na mga ahas, ginugol niya ang lahat. Ang kanyang mga mapagkukunan sa kalsada 10,000 tropang pape ang nanatiling malapit sa Dayan Pass upang palabasan ang mga puppet na ito. Naginulo ang atensyon ng Mo Clan at umaakit ng mga ahas palabas ng butas, ngunit ang hukbo ay dumiretso sa hinterland ng Mo Clan upang basagin ang Huanglong. Nang maglaon, ang mga tropang silangan at kanluran ay pumwesto sa labas ng lungsod ng hari ng Mo at ginamit ang mundo ng Chenkon upang patuloy na salakayin ang lungsod ng Wang. Ang matandang ninuno at ang Panginoon ay parehong natalo at nasugatan. Sa nakalipas na daang taon, nagpatuloy siya sa pag-iipon ng mga pakinabang, at ang huling labanan ay halos masira ang hari ng angkan ng Mo sa kawalan.